Sambit pa ni Zaira. Zaira, tanging nasambit na lamang ni Drew na makita niyang walang emosyon ang mukha ni Zaira. Ialis mo ko sa lugar na to. Drew, let's go! Matigas pang sambit ni Zaira. Tinignan muna ni Drew nang matiyam si Zaira, tsaka tinalikod na niya papalayo sa lugar na yon. Nakatingin lamang si Val sa kamay ni Zaira na mga sandaling iyon, hawak-hawak na mahigpit ni Drew. Sa mga sandaling iyon, hindi may paliwanag ni Val ang inis ng pagkakahawak ni Drew sa kamay niya at pakiramdam ni Val gusto niya nang habulin ang asawa pero ang isang bahagi ng utak niya ay pumipigil sa kanya. Pinanood na lamang niya na lumayo ang asawa at nang makarating sila sa kotse ni Drew, pinakawalan na niya ang kanyang luha. Hindi ko na yata kaya, Drew. Sobrang sakit na. Pati sarili kong kapatid. Sambit ni Zaira at patuloy lamang sa pag-iyak. Ang sabi ko sa iyo, nandito lamang ako pag hindi mo na kaya. Zaira, I want to take care of you, Zaira. Sambit naman ni Drew. Wala ka na nagawa kundi yakapin na mahigpit si Zaira. Ilayo mo na ako sa lugar na to. Drew? Sambit ni Zaira. Nagulat lang si Zaira na makita ang ganon at naroon na sila sa ice cream shop na paborito niyang puntahan pag masama ang loob niya. How did you know this place? Tanong ni Zaira. I know a lot of things about you, Zaira. Alam ko na paborito mong puntahan ang lugar na to. Pag masama ang loob mo, dito ka pumupunta. Sambit ni Drew. Thank you, Drew. Sambit ni Zaira. You're welcome, Zaira. Nang matapos kumain ng paboritong ice cream si Zaira, nagkwentuhan na lang sila ni Drew. Ano bang balak mo ngayon, Zaira? Tanong ni Drew. Hindi ko alam, pero parang gusto ko nang sumukod ang puso ko. Sambit ni Zaira. You deserve to be happy, Zaira. Huwag mong ipagkait yon sa sarili mo. Sambit ni Drew. Di naman nakasagot si Drew nang bigla itong naduwal, kaya't napatakbo ito sa restroom ng ice cream shop. Napasunod naman si Drew sa pag-aalala kay Zaira. Zaira, are you alright? Open this door, please. Sambit ni Drew na patuloy lamang sa pagkatok. Drew, nahihilo ko. Hindi. Hindi natapos si Zaira ang sasabihin dahil nahimatay na si Zaira. Nang mabuksan ni Drew ang pinto, kagad niya nang binuhat si Zaira at isinakay sa kotse niya, dinala sa ospital. Nagising si Zaira sa isang kwarto na puro puti ang nakikita niya. Pagmulat ng mga mata niya, si Drew ang una niyang nakita. Drew, nasan ako? Tanong ni Zaira. Nasa ospital tayo? Sambit ni Drew. Bakit? Ano nangyari? Tanong pa rin ni Zaira. Nahilo ka kasi kanina. Tapos nawalan ka ng malay kaya dinanan na agad kita dito sa ospital. Paliwanag pa ni Drew kay Zaira. Nang biglang pumasok ang doktor. Hi, good evening. I'm Dr. Gomez and I'm attending physician. Sambit ng doktor. Good evening, Doc. Kumusta po si Zaira? Tanong ni Drew. Good news for you, guys. Iho, your wife is pregnant. Sambit ng doktor. She's pregnant? Pag-uulit ni Drew at baka nabingi lamang siya. Yes, Iho. So better take good care of her. May referral akong OB sa inyo. Congratulations! Sambit ng doktor bago to tuluyang lumabas. Hindi naman makapaniwala si Zaira at Drew sa narinig. I'm pregnant, Drew? Sambit ni Zaira. Yes, Zaira. Congratulations. Kung iwan mo siya, I want you to know na nandito ako. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa'yo. Aalagaan ko kayong mag-ina. Hindi ko kayo pababayaan. Sambit ni Drew at tinawakan ng kamay ni Zaira. No, Drew. Hindi ko magagawa sa'yo. Maybe this child is God's way of telling me to hold on a little bit more. Kailangan ng anak ko ang daddy niya. Sambit ni Zaira. No, Zaira. Sinasaktan ka lang niya. Hindi pa ba sapat yung mga nagagawa niya para malaman mo na hindi siya para sa'yo? Sambit ni Drew. Drew, things happen for a reason. Our child will be the one to bind us together. Hindi ba niya ako mahal pero alam kong hindi po pwede na hindi niya mahalin ang sarili niyang anak? Sambit ni Zaira. Laglag ang balikat ni Drew sa narinig niya. Simula pa lang alam na niyang talo siya pero sumigal pa rin siya. Bigla namang may dumating na halata mong alalang-alala kay Zaira. Zaira? Oh God, thanks God you're okay. Bakit pa pag wala ako kung ano nangyayari sa'yo? Nawala lang ako sandali may nangyayari na sa'yo? Sambit ni Avina. I'm okay. Walang masakit sa akin. I'm pregnant. Nahilo lang ako kanina. Sambit ni Zaira sabay ngiti. You're what? Gulat namang tanong ni Zaira. You heard me, Avina. I'm pregnant. Sambit ni Zaira. Child of devil? Oops, Valentine pala.
Nasaan na magaling mong asawa, ba't ibang kasama mo dito sa ospital? Tanong ni Avina. Nandun pa siya sa welcome party ni Zonya. Mukhang nag-e-enjoy siya doon. Sambit ni Drew na hindi nakapagpigil na sumagot. Zonya is back? Tanong ni Avina. Yes, Avina, she's back and she's worse. Siya nga pala, he's Drew, a very good friend of mine. Sambit ni Zaira. Hi Drew, finally. Someone is being a man besides you, my dear Zaira. Sambit ni Avina. Thank you, Avina. I just hope you can put some sense in her that I am enough to love her. Sambit ni Drew na nakipagbiroan na kay Avina. Tigilan niyo nga yan? Saway ni Zaira pero nanatiling nakangiti. Di niya may paliwanag pero nang malaman niya na buntis siya sa anak nila ni Val, ay gumaan ang pakiramdam niya sa kabila ng mga nangyayari. Natigilan lang ang tawanan nang dumating na si Don Raff. Zaira, iha? Sambit ni Don. Lolo, kayo po pala. Sambit ni Zaira. Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalala ako sa'yo? Nalaman ko lang dahil tinawag sa akin ng direktor nitong ospital. Narito ka daw. Tsaka nasan bang asawa mo? Ba't siyang wala dito? Dire-diretsong tanong ni Don Raff. Pasensya na po, Don. Pero lagi naman pong walang apo ninyo para sa best friend ko. Sambit ni Avina na hindi napigilan ng bibig. Avina! Saway ni Zaira sa kaibigan. Ayos lang, Zaira. Alam ko malaki ang pagkukulang sa'yo ng apo ko kaya naiintindihan ko ang kaibigan mo. Sambit ni Don Raff. Lolo, may balita po pala ako sa inyo. What is it, Iha? Are you sure you're okay? Talong ni Don. Yes, Lo, I'm okay. I'm pregnant. Magkakaapo na po kayo sa tuhod? Sambit ni Zaira. Kaya naman tuwang-tuwa ang matanda. Really, Zaira? That's good news. Naku, excited na ako sa magiging apo ko. Sambit ni Don. Halatang tuwang-tuwa sa balita. Opo, Lolo. Sambit ni Zaira na napakaganda rin ng ngiti. Finally, I will have someone to spoil. Sambit ng Don at tila mo nangangarap. Sana ganyan din ang apo ninyo, Don. Sambit ni Drew. Ano ang ibig mong sabihin, iho? Tanong na matanda kay Drew. Sana dahil sa baby, magbago na siya. Ako mismong papatay sa kanya kapag sinaktan niya pa ulit sa Zaira. Sambit ni Drew. Drew. Pigil naman ni Zaira sa lalaki. Mauna na ako, Zaira, Avina, Don Raff. Sambit ni Drew at tuluyang lumabas ng kwarto ang binata. Sinubukan naman ni Don Raff na tawagan ang apong si Val, pero cannot be reached ito. Kinabukasan na makalabas ng ospital si Zaira para masigurong lagay nilang mag-iina. Inihatid ni Don Raff sa bahay para makapagpahinga siya na maayos. Manang, nasan si Valentin? Tanong ni Don Raff. Naku Don, kayo pala. Wala sa senyorito dito, nasa isang business trip pala to at kaninang 2:00 na madaling araw umalis. Sambit ni Manang Fe. Baby, mukhang di agad malalaman ng daddy mong tungkol sa'yo pero hayaan mo. Pagdating niya sasabihin agad ni mommy ha? Sambit ni Zaira habang kinakausap ang baby niya na nasa loob ng tiyan niya. I'll try to reach him the soonest possible time para malaman na rin niya ang good news. Sambit naman ni Don. Naging masayahin si Zaira ng mga nagdaang araw dahil na rin sa nalaman niyang pinagbubuntis niyang anak nila ni Val. She's watching the news when she saw Val's video on the screen. He's with none other than Zonya, who happens to be her little sister, while they're arms in arm together na halos ipagdikitan na nito ang kanyang hinarap kay Val, na habang tila naman tuwang-tuwa ang magaling niyang asawa. Biglang nanakit ang tiyan ni Zaira sa nakikita sa television, pero pinipilit ikalma ang sarili dahil sa anak na nasa sinapupunan, kahit namimilipit na siya sa sakit. Pasensya na baby ko kung nangihirapan ka ha. Hindi lang mapigilan ni moming di masaktan. Stay strong baby. I will be strong for you. Sambit ni Zaira habang hawak-hawakan siya na kinakausap ang bata sa sinapupunan niya. Sa tagpong yun siya napasukan ni Manang Fe, natatawagin pala siya. Zaira, iha, may bisita ka. Diyos ko po, Zaira. Zaira, anak, ano nangyayari sa'yo? Drew! Drew! Tulong si Zaira, dalian mo! Sigaw ni Manang Fe. Nanaroon pala para tawagin siya dahil dumating na si Drew. Si Drew naman narinig ang sigaw ni Manang Fe dahil daling tumakbo sa kwarto ni Zaira. Zaira, hang on. Dadaling kita sa ospital. Sambit ni Drew at binuhat si Zaira pero bago sila makaalis, nagip ng kanyang matang nasa television na walang iba kundi si Val. Mabilis pinatakbo ni Drew ang kanyang sasakyan para madala si Zaira sa ospital habang inaalalayan to ni Manang Fe sa backseat. Drew, bilisan mo, namumutla na si Zaira. Takot na sambit ni Manang Fe. Dahil sa narinig ni Drew, mas lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo dahil sa takot na baka may mangyaring masama kina Zaira at sa anak nito. Nang makarating agad sa ospital, dinala kaagad si Zaira sa ER at mabilis tiningnan ng mga doktor.
Kabadong-kabado sina Drew at Manang Fed na naghihintay sa labas. Natawagan na rin nila si Don Raff pero ang inutil niyang asawa hindi man lang makontakt. Naroon na rin si Avina na alalang-alala sa best friend niya. Ano nangyari? Bakit nagkaganito si Zaira? Tanong ng Don. Sisihin ninyong magaling ninyong apo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahihirapan ng ganyan si Zaira. Makikipagdandian na rin lang ipapakita pa niya sa buong mundo at sa mismong kapatid pa ni Zaira. Matigas sa sambit ni Drew na hindi mapigilan ang galit at nakakuyom ang kamay nito. Meron lang sigurong hindi pagkakaintindihan, iho. Sambit ni Don. Don, mataas ang respeto ko sa inyo pero sa apo ninyo, wala ako kahit konti. Sila siya sa tingin niya para ganitohin si Zaira. Sambit ni Drew. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Drew. Apo ko ang pinag-uusapan natin dito. Asawa niya si Zaira. Mariing sambit ng Don. Matagal na pinapahirapan ni Val si Zaira. She is emotionally drained. Ilang beses pa ba siyang inintulto na magaling ninyong apo? Hindi ko na mabilang. And damn, I will kill him myself for physically hurting Zaira. To tell you honestly, matagal ko na sanang ginawa para ako na lang mahalin ni Zaira. Pero dahil sa kanya, hindi ko magawa. Dahil mahal na mahal niyang walang kwenta ninyong apo. Galit na sambit ni Drew na hindi napigilan ng pasabog ng emosyon. Wala akong alam sa nangyayari, Drew. Sambit ni Don. Kung hindi niya siya pinilit magpakasal sa demonyo ninyong apo, hindi magkakagantong buhay ni Zaira. Look what happened to her. Galit na sambit ni Drew. Hindi naman nakapagsalita si Don sa mga sinabi ni Drew. Alam niyang hindi nito basta-basta sisirain ng pagkakaibigan nang dahil lang sa babae. Nangihinang napaupo si Don sa isa sa mga upuan doon sa waiting area. Tama na, Drew. Let's just hope na maayos si Zaira at ang kanyang baby. Sambit ni Avina na hinawakan ng balikat ni Drew para pakalmahin. Naghihintay lang silang lumabas ang doktor. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor. Ako ang lolo niya. Kamusta ang apo ko? Tanong ni Don. Maayos na po siya pati ang baby pero masela ng pagbubuntis niya. Her body is seen suffering from stress. She needs to be extra careful para sa baby. Seryosong sambit ng doktor. Thank God. We will make sure na maayos siya. Thank you, Doc. Sambit ni Don. Pumasok sila sa private room ni Zaira. Nagpapahinga na to't mahimbing ang tulog dahil na rin siguro sa gamot na binigay dito. Ngayong ayos na si Zaira nang ibabaw na ang galit ni Don sa apo dahil sa mga pinagkagawa nito sa asawa. Tinawagan nito ang sekretary ng apo na hindi pa rin sumasagot sa lolo hanggang ngayon. Pang-ilang tawag ko na to sa boss mo, pero wala man lang ako natanggap na sagot. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko siya makausap agad. Dahil kung hindi ako mismong lilipad kung saan man siyang lubalop ng mundo ngayon. Pati ikaw mananagot sa akin. Sambit ni Don na hindi makapagpigil dahil sa galit. Nagising din naman agad si Zaira makalipas ang ilang oras. Zaira, you're awake. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Drew. Na makitang gising na si Zaira. Drew, anong nangyari? Tanong ni Zaira. Hindi ko alam. Nakita ka na lang namin ni Manang kanina, sumasakit yung tiyan mo, tapos namumutla ka. Sambit ni Drew. Ang baby ko. Kamusta ang baby ko? Nag-aalalang tanong ni Zaira. Hush, Zaira. Walang nangyari sa baby. You're both fine. Pero ang sabi ng doktor, kailangan mag-ingat dahil maselan kang magbuntis. Sambit ni Don agad namang hinawakan ang kamay ni Zaira. Napangiti si Zaira sa narinig. Masaya siyang marinig na ayos ng anak na nasa kanyang sinapupunan. Narinig mo yon, Zaira? Hindi ka dapat na stress. Makakasama sa inaanak ko yon. Sabi ni Avina na nakahinga na ng maluwag. Drew, gusto ko nang umuwi. Pwede bang samahan mo ako sa bahay nila, Daddy? Tanong ni Zaira. Pero Zaira, kailangan mo pang magpahinga. Sambit ni Drew. Sige na, Drew. Kailangan ko makausap ang Daddy. Pakiusap ni Zaira. Please, Drew. Kailangan ko nang makausap si na Daddy. Dahil ba to kay Zonya? Sa napanood mo kanina? Oo. Sambit ni Zaira na napayukon lang ng ulo. Look at me, Zaira. Ayokong mas masaktan ka pa. The way I know how your parents are towards you, hell no. You're not going in there. Sambit ni Avina. Please, Avina. I just want to talk to them. I'll come with you. Sambit ni Avina. No, Avina. Alam mo naman nagalit sa'yo si na Daddy nung inaway mo ng si Zonya para ipagtanggol ako, di ba? Sambit ni Zaira. Zaira naman. Sambit ni Avina. Ako ang sasama sa kanya. Don't worry, Avina. I'm not gonna let anyone hurt her. Sambit ni Drew. Thank you, Drew. Sambit ni Zaira pero ngiti na lang ang sinagot ng binata. Nang matapos ang discharge order, nagpunta na sina Zaira at Drew sa mansyon ng mga Lopez. Nasaan po sila Daddy, Manang? Tanong ni Zaira. O Zaira, ikaw pala. Nasa study room ang daddy mo kasama ng mommy mo, iha? Salamat po, Manang.
Di nakasara na mabuti ang pinto ng study room, kaya narinig ni Zaira na nag-uusap ang dalawa. Sa mga narinig, hindi agad kumatok si Zaira. Bakit naman kasi si Zaira bang pinakasal mo? Nagmumukha tuloy kabit ngayon ng anak mo. Yon ang gusto ng matandang Don. Wala akong magagawa. Kung pinilit mo sana na si Zonya na lang maipakasal kay Valentin, hindi sana nagmumukhang kabit ang anak mo. Look, si Zaira ang gusto ni Don para kay Valentin. Hindi ko pwedeng kontrahin yon dahil hindi niya itutuloy ang buong tulong niya sa atin. Sa tingin mo ba kung akong masusunod? Siyempre, si Zonya ang gugustuhin ko ipakasal sa kanila at hindi ang ampo ni Papa. Gumawa ka sana ng paraan. Di naman tunay na Lopez si Zaira kaya't bakit siyang makikinabang? Sa mga narinig, tuluyan ng tumulong luha ni Zaira. Nawakan niya ang kanyang bibig para pigilan ang pagikbi niya. Narinig din ni Drew ang usapan dahil nakalali lang siya kay Zaira. Niyakap na lang niya ito na tila pinoprotektahan. Kaya pala mga bata pa lang kami mas importante sa kanila si Zonya. Kaya pala. Doon na napansin ng mag-asawa na may tao sa labas ng pinto. Binuksan agad ng kanyang mommy ang pinto upang makita ko sino nasa labas. Zaira? Tatanungin ko dapat kayo kung bakit tinayaan ninyong kahayupang ginagawa ng kapatid ko at asawa ko. Kaya ako nagpunta dito pero mukhang alam ko na kung bakit. Siya lang naman ang anak ninyo, hindi ba? Sigaw ni Zaira. Huwag mong pagtaasan ng boses ang mommy mo, Zaira. She's not my mom. She never treated me as her daughter. Si Zonya lang lagi nakikita ninyo. Siya lang lagi ang magaling. Ang sasama ninyo. Ang sama ninyo. Sigaw ni Zaira habang si Drew sinusubukan pigilan si Zaira. Dahil sa mga sinabi ni Zaira, isang malutong na sampal ang natanggap niya mula sa ina. Wala kang utang na loob. Sasagutin mo pa ako ng ganyan after all the things we've done for you? Ganting sigaw nito. You have never done anything for me. It has always been lolo. Mga wala kayong puso. If you have at least treated me as your daughter, hindi nyo hahayaan si Zonya na lapitan ng asawa ko. Pero nung ginawa nyo, kinukonsente nyo lang ang anak ninyo. Sigaw pa rin ni Zaira. Shut up, Zaira. Mabuti naman at alam mo na ngayon. Tapos na rin ang pagtitiis namin sa'yo. Mga hayop, ang bababoy ninyo. May asawang tao, hinahayaan ninyong akitin ng anak ninyo? Sigaw ni Zaira. Hindi kasalanan ni Zonya na mas gusto siya ni Valentin kaysa sa'yo. Sigaw ng ina sa kanya. Wala akong ginawang masama sa inyo. Pero bakit nakain ninyo akong ganituhin? Did you ever treat me as your daughter even once? Sambit pa ni Zaira. Isa lang ang anak ko. Walang iba kung di si Zonya. Zaira, let's go and get the hell out of here. Sandali lang, Drew. May gusto lang akong itanong sa kanila. Sambit ni Zaira. Ano pa bang kailangan mo, Zaira? Alam mo na ang totoo kaya't wala ng dahilan para magpanggap pa tayo. Kahit konti ba? Hindi niyo ako minahal as your daughter? Tanong ni Zaira na unti-unting naluluha. Galit ako, Zaira. Inuwi ka ng papa nung panong hindi pa ako magkaanak. Mas lalo ko nagalit na lumaki kayo na mas mahal ka ng lolo ninyo kaysa tunay niyang apo. Si Zonya lang nag-iisang Lopez. Wala nang iba. Humagulgol na nang iyak si Zaira sa narinig kaya't nilabas siya doon ni Drew. Tahan na, Zaira. Makakasama sa baby mong pag-iyak? Sambit ni Drew. Kaya hirap man pinipigilan ni Zaira ang pag-iyak. All these years, nabuhay pala ako sa kasinungalingan. Sa isang iglap lang, di ko na alam kung sino ako. Sambit ni Zaira. Ikaw pa rin si Zaira. The strongest woman I've ever met. I'll take you home, Zaira, para makapagpahinga ka. You need it not just for you, but for the little angel as well inside your womb. Thank you, Drew. Sinadya ni Val pumunta sa business trip na yon kahit di naman talaga kailangan. Kahit madaling araw umalis siya. Pilit bumabalik sa isip niyang tagpo kung saan hinawakan ni Drew ang kamay ni Zaira para ilayo mula sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang magalit pero Zaira should be out of his life. Para lang siya sa isang babaeng naging tagapagligtas niya. Samantalang si Zonya naman hindi alam na sumunod pala sa kanya doon sa Australia nang hindi niya alam. Sumama to sa business meeting niya at ang dahilan para daw matutunan nito ang pasikot-sikot sa negosyo dahil pahahawakin daw siya ng daddy niya sa posisyon sa kumpanya. Walang nagawa si Val kundi ang isama na lamang ito. Habang naroon sa Australia, lagi rin niyang naiisip ang asawa pero pilit niyang sinasantabi ang isiping iyon. No. Siya lang gusto ng puso ko, no one else. Nasa ganong pag-iisip siya nang tumawag ang sekretary niya. Sir Val, tumawag po ang lolo ninyo. Galit na galit po, tinahanap po kayo. Si Carla ang sekretary ni Val.